Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula sa ating kasamang si Edgar Cabanyo. Kings Radio Report. Patay sa pamamaril ang dalawang lalaki sa Barangay Maker, DOS, Maguindanao del Norte. Kinilala ang biktima sa pangalang Candato Luna, 35 anyos, at Brian, 36 anyos, kapwa residente ng General Santos City. Tiwala ang DOS-PNP na may kinalaman sa droga ang krimen matapos makakuhanan ng shabu at paraphernalia ang dalawa. Inalam pa ng PNP kung sino ang responsable sa pamamaril. At yan ang report, Edgar Cabanyo, para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Maraming salamat, Edgar Cabanyog. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan noong araw ng Lunes ay pinangunahan ng ating Mayor Rolly naman Sakdalan. Alaman natin ang dagdag na detalye ng balitang ito mula sa ating kasamang si Marcel Bayunasel. Report mo yan, Sel. Radio. Pinangunahan ni Mayor Rolly Sakdalan ang pagtaas ng watawat kahapon na ginanap sa Rizal Park Municipal Compound, Mitsayap, Cotabato. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week, ipinabot ni Mayor Sakdalan ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga nakakatanda para sa kailang hindi matatawarang ambag sa komunidad. Maliban dito, inanunsyo niya na magsisimula na ngayong araw, October 1, 2024, ang filing of Certificate of Candidacy o COC, kung saan siya ay muling maghain ng kanyang kandidatura upang ipagpatuloy ang mga programang nasimula ng kanyang administrasyon. Dumalo sa seremonya sina Vice Mayor Vivencio Doc Toto Jumampo Jr., Municipal Councilor Justin Cleo Ostique, IPMR Milanio Tumaring, Liga ng mga Barangay President Rinante Arabis at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan ng Midsayap at mga ahensya ng gobyerno. Ang seremonya kahapon ay pinangasiwaan ng Midsayap Municipal Police Station. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Maraming salamat, Marcel Bayuna, sa report na yan. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, third quarter meeting ng MCPC at Elcat Bausi isinagawa kamakalawa dito sa bayan ng Midsayap. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula sa ating kasama si Jose Edison Katulong. Radio Report. Tagumpayan na naisagawa ng Municipal Council for the Protection of Children o MCPC at Local Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children o LCAT-VAUC ang kanilang third quarter meeting kahapon o kamakalawa ika-27 na Setyembre 2024. Sa nasabing papupulong inaprubahan ng committee ang Comprehensive Local Juvenile Intervention Program at napagkasunduan din ang pagsasagawa ng Boys and Girls Official Experiential Learning na nakatakda sa buwan ng Oktubre. Ilalakay din ang mga resulta ng katatapos na lakbay-gabay sa barangay kung saan sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC Functionally Assessment, 11 na mga barangay ang kinilalang nasa ideal level of functionality, 18 na mga barangay ang nasa mature level, 11 na mga barangay ang nasa progressive level at 4 na mga barangay ang nasa basic level of functionality. Pagdating naman sa Barangay Violence Against Women o VAUDESK Functionality Assessment, 19 na mga barangay ang nasa ideal level of functionality, 22 na mga barangay ang nasa mature level at 3 na mga barangay ang nasa basic level of functionality. Kasabay ng pamupulong formal na in-turn over na Liga ng mga Barangay President Rinante Arabis, Municipal Administrator Virgilita Gilaran, Municipal Social Welfare and Development Officer Giancarlo Valientes at Municipal Budget Officer Imelda Morales ang mga kagamitang ipinangako ni Mayor Rolly Sakdalan para sa Women and Children Protection Desk o WCPD bilang bahagi ng patuloy na suporta para sa kanilang operasyon. At yan ang report. Ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Maraming salamat, Ed Katulong. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, mag-PTD umarangkadang muli dyan sa bayan ng Pikawayan, Kamakalawa. Alamin natin ang detalye sa report ni Den Banuda. Den.
Report mo yan, Ben. Kings Radio. Muli na namang maragkada ang MAG-PTD o PNP Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development sa bayan ng Pigcawayan, Cotabato sa isinasagawang seminar workshop noong nakaraang September 28, 2024 sa Salay Farm, Barangay Presbitero, Pigcawayan, Cotabato. Pangunahing attendees na nabanggit na workshop ang mga kapulisan ng bayan ng Pigcawayan na may timang extra kabuhayan, extra kaalaman, handog sa inyo na minamahal naming kapulisan na kasalukuyang pinamunuan ni Grace Carillo bilang Municipal Chairman ng MAG-PTD Pigcawayan at ni dating Board Member Sherlyn Macasarte bilang Provincial PTD Chairman na dumalo din sa nabanggit na seminar. Ipiniliwanag ni MAG-PTD Chairwoman Grace Lopez na ang kanilang grupo ay nagsilbing advisory ng mga kapulisan sa pagbibigay ng guidance at pagpapayo upang magampanan ang epektibong serbisyo at pakikitungo sa sambayanan bilang pagsunod sa 2030 Patrol Plan ng PNP. Na mga MAG members ay andito para suportahan ang ating mga kapulisan sa Municipality of Pigcawayan para ma-lift natin ang kanilang mga trabaho. Bigyan din naman ni Ginoong Ricoberto Empel, isa sa mga facilitator ng MAG-PTD na kabilang sa programang kanilang ini-introduce ay ang Small Ruminant Goat Raising, Chicken Layer Production, Tilapia Aquaculture at Basic Cacao Farming. At ang mga lecturers dito ay biyasa sa experts sa bawat programa pangkabuhayan na kanilang pinagkabalahan. Umibot sa MAG-PTD nga mga members na may mga expertise na sa mong dominyo, no, na ay nag-hog racing, na ay nag-farming. Bilang isa sa kasapi ng Provincial Advisory Council, probinsya sinabi ni dating board member Sherlyn Macasarte na maraming livelihood program na pinatutupad ngayon ang lalawigan kung kaya't siguraduhin nila na maibahagi ang ilan sa mga ito sa MAG-PTD Pigcawayan, Cotabato. The province, dagantag activity nga ginahanay. But of course, we also encourage our MAG-PTD to do their own activity. And this is one of the activity because it's not all the time that you will be one member of the police force. At the end of the day, mag-retire man yun. Yan ang report din Banudan para sa Umagang Balita ng Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Maraming salamat din na Banudan sa report na yan. Samantala mga kabayan, abangan sa ating pagbabalik. 4